Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Lahat po ng umatan po sa umaga pong ito. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, so itutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin mula pa nung anniversary. Ang ating pong tema which is enlarge. Before we go to our topic, let's have the 1 Peter chapter 4 verse 10. Sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Verse 11, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Upang siya papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kanyang kapangyarihan at karangalan, magpakailanman. Amen. Okay, so our topic for today is every member is a minister. Every member is a minister. So this topic ay lagi po itong word na every member is a minister is our church or TGCI statement, declaration, our mission and vision statement na after natin matapos magsimba, dinedeclare natin that every member is a minister. So hindi walang sitting pretty, so lahat naglilingkod, lahat nagsasacrifice, lahat kumikilos, lahat doing their best as their act of worship sa Panginoon. So dito kasi sa mga prior verse nito makikita natin sa mga verse sa verse 7 no nabanggit ni Pablo ni Peter that the end is near, so ang Panginoon ay babalik anytime, no? May pagbalik ang Panginoon anytime, at there's alertness sa bawat Kristiyano that we should be ready anytime. Sabihin mo nga sa katabi mo, we should be ready. Ayan, so we should be ready anytime. Dapat may alertness sa atin. So one thing that we can do sa alertness na yun na ang Panginoon ay babalik is for us to prepare. So now, how we're going to prepare? Paano naman tayo magpe-prepare? Later on, we'll see kung paano tayo magpe-prepare bilang isang Kristiyano na ang Panginoon ay muling babalik. So tayo, tama po na nagtatrabaho tayo, tama po na nag-aaral tayo, tama na gumagawa tayo ng mga bagay na ikakaunlad natin, ikakaunlad ng pamilya natin at mga bagay na para sa ating pangarap. But one thing is reminder for us today that the kingdom of God is near, na ang Panginoon ay muling babalik at nalalapit na ang kanyang pagbalik. Doon pa sinasabi na yon. Kaya nga ang mga Kristiyano doble sa pag-share ng salita ng Panginoon. At yung mga bagay na ginagawa natin sa mundo na to is tinatawag natin na temporal. Sabi nga po natin temporal, ayun yung mga panandalian. Minsan nauubos na natin yung mga bagay na oras natin sa mga temporal. Mas nagbibigay tayo ng maraming oras. Diba sa school pa lang, mas marami na yung oras natin. That's temporal. Pero yung bagay na pang-eternal, minsan nakakalimutan natin. But one thing na reminder sa atin sa araw na to, anytime dumating ang Panginoon. So, ang dapat po natin gawin bilang mga lingkod ng Panginoon is to prepare. Now, anong paraan tayo dapat mag-prepare? Ayan, no? So, maganda na meron tayong alertness na bagay na to. So, sabi kanina sa 1 Peter na iba't ibang klase ng kaloob na yung Panginoon. So, lahat pala ng tao ay kinalooban. Wala siyang nilaktawan na kahit isa. Lahat ng tao na mayroong banal na espiritu ay pinagkalooban ng banal na espiritu ng kaloob upang mapaglingkuran ang mga tao na gagamitin ng Panginoon sa simbahan. So, all of us, even though yung mga unbelievers, lahat may talents, even yung mga taong person with disabilities, meron kang makikita sa kanila na meron po silang talento. So, knowing na tayo ay katiwala, yung unang verse, katiwala, sabi nga po natin katiwala, tayo ay katiwala ng Panginoon is for you. Pag sinabing katiwala, pinagkatiwalaan ka ng kalooban. Ngayon, anong gagawin mo sa ikinaloob sa iyo ng Panginoon? Na yan. So, mamaya may isa-isa natin dyan. Isang bagay na makikita natin dito, unang-una, lahat ng bagay na talento na meron tayo, na meron yung katabi mo, yung mga nakikita natin nagtuturo sa simbahan, yung mga nakikita natin na nasa paligid, yung mga talento na meron sila, ay kinaloob ng Panginoon. Ang lahat ng yun ay galing sa Panginoon. Kaya nga sabi sa James chapter 1 verse 17, sabi nga doon, every good and perfect gift comes from above. Lahat ng mga bubuti na bagay ay nagmula
sa Panginoon. Ayan, so verse 11, no, sabi niya ganyan, kung tagapangaral ka, edi magturo ka. So, makikita natin na kung ano yung bagay na meron ka, pwede mo magamit to serve others. Ayan. So, balikan natin ulit. Verse 10, sinasabi, katiwala. Ayun. So, katiwala is a steward. Pag sinabing steward, pinagkatiwalaan ka na i-manage or bantayan yung property na ipinabantay sa'yo. So, unang-una, hindi yung sa'yo ipinagkatiwala, kaya nga katiwala, no? In due time, ang Panginoon, kukunin niya yung mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. And, to fail to use God's gift to us, to serve each other, is to fail to be a good steward. To fail to use yung mga God's gift na pinagkatiwala sa atin para mapagsilbihan ang mga tao, is to fail to be a good steward. Kung pinagbigyan ka ng talento ng Panginoon, hindi mo nagamit para mapagsilbihan or hindi mo nagamit, itinago mo lang, is to fail to be a good steward. Pag hindi mo nagamit ang mga talentong ibinigay sa'yo, ikaw ay isang matuturing na hindi mabuting katiwala. At hindi natin gusto ang bagay na yun. Now, knowing that, yung mga bagay na yun, we can now wisely think or rethink. Mag-post tayo for a while. Ano nga ba yung mga talento na nakalimutan ko? Na ano ba yung mga pwede ko ma-contribute sa kingdom ng Panginoon? Ano pa yung mga bagay na kaya kong gawin na pwede kong talento na ibinigay pala sa akin ng Panginoon bilang isang katiwala, no? Kung mababasa natin the parable of the talents, di ba yung mga taong pinagkatiwalaan ng Panginoon niya, nung dumating ang Panginoon, dinagdagan pa yung taong itinago ang kanyang talento, kung anong merong natitira sa kanya, dahil hindi siya mabuting katiwala, ay kinuha pa. At dahil sa prinsipyo po na yun, dahil po sa pangyayaring yun, meron po tayong pagkakataon sa oras po na to na magbago ng desisyon. Meron po tayong pagkakataon sa oras na to na kung nagdadalawang isip ka sa mga gusto mong gawin para sa Panginoon, this is the go signal na ngayon na gawin mo na. This is na para mapapurihan ang Panginoon. So, speaking of spiritual gifts, dito po sa mapag-aaralan natin sa araw na to, merong 3 verses po tayong babasahin na magpapakita ano yung mga iba't ibang functions, ano yung iba't ibang nabanggit yung mga spiritual gifts. Anong klaseng? Okay, let's start in Romans chapter 12 verse 6. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, edi mag-prophesy siya. If it's serving, edi mag-serve siya. If it's teaching, edi magturo siya. If it's encouraging, let him encourage. If it's contributing to the needs to others, let him give generously. Kung ang talentong ibinigay sa kanya ay leadership, let him govern diligently. If it's showing mercy, let him do it cheerfully. Hinahalin tulad ng simbahan sa isang katawan na may iba't ibang parte at hindi mo pwedeng sabihin sa puso na hindi kita kailangan liver. Lungs, hindi kita kailangan. Sasabihin ng liver sa lungs, hindi kita kailangan. No? Sasabihin ng lungs, bibig, hindi kita kailangan. Iba-ibang ka lang nakakontribute sa body, sa body parts ng pagkatao. So, sa Romans 12, din nga you offer yourselves as a living sacrifices, yung verse 1 niya, na i-offer natin ang sarili natin as a living sacrifices. Our self is our act of worship. Kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, mabigyan natin ng kapurihan ang Panginoon. Ayan. And using our gifts na tinanggap natin sa Panginoon is our best act of worship. Kasi yun ang kinaloob sa atin ng Panginoon. At pag nagamit natin yun sa paglilingkod sa kapwa natin, paglilingkod sa ating pong simbahan, that's our best act of worship. Ayan. So, yun. Okay. So, pangalawang verse na makikita po natin dito is Ephesians chapter 4 verse 11. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng iglesia. So our pastor ay ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay ihanda sa paglilingkod. Diba?
Itong apostol na to, propeta na to, ebanghilista na to, lahat sila, there's something in common. Lahat sila nagtuturo. Ang pastor nagtuturo, evangelist nagtuturo, ang propeta nangangaral din sila. Pero kung mamaya mauunawaan, iisa-isahin natin, kahit na lahat sila nagtuturo, may iba't ibang contribution sila sa loob ng simbahan. So sila ibinigay sa atin ng Panginoon for us to govern. Our pastor ay ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo i-nurture, para tayo mas makilala natin ang Diyos. Sila ay kinaloob sa atin ng Panginoon, bigalo sila ng Panginoon sa atin upang tayo'y mapangalagaan. So, kung babasahin po natin yung mga unang verse pa po ng Ephesians na yan, yung pinunto doon ni Pablo, yung saving grace. Sabi nga po natin saving grace, yung nung una, tayo po yung mga hindi pa mananampalataya. At nung time na tayo hindi pa mananampalataya, tayo'y kaaway ng Diyos. The wrath of God is in us. Tayo ay hindi bayan ng Diyos. No? We are uncircumcised at bayang hindi pinili, bayang ang kinapopootan ng Panginoon. But because of the blood of Jesus Christ, we are reconciled. Before, nung tayo pa ay mga unbeliever, tayo ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon, kumikilos tayo at nagdedesisyon tayo sa buhay natin in ourselves. Kung ano yung naisin natin, kailan natin gustong gawin, yun ang sinusunod natin. Kung ano ang nasa ng ating laman. Now, nung tayo'y tinanggap natin si Kristo, kinalimutan natin the old self. The old self has gone and the new self has come. Diba? Ito na yung bagong win ngayon. Ito na yung bagong win na nananampalataya sa Diyos. Kinalimutan ko na yung makasalanang ako. At ako na ito ngayon na binago ng Diyos, nanampalataya sa Diyos at namumuhay para sa Diyos. So, hindi na ako namumuhay ngayon. Hindi na tayo namumuhay nung tinanggap natin si Kristo. Hindi na tayo namumuhay ayon sa sarili nating kagustuhan lamang. Kundi namumuhay tayo sa kagustuhan ng Panginoon. We are died. We are buried. Patay na tayo. Ibig sabihin, kinalimutan natin yung sarili nating nasa ngayon. Namumuhay tayo sa kalooban or sa kagustuhan ng Panginoon. Namumuhay tayo na nagpupuri sa Diyos. Namumuhay tayo sa paglilingkod sa Diyos. At kasama sa paglilingkod natin sa Panginoon ay yung paglilingkod natin sa kapwa natin. Ang mga pastor natin, yung mga propeta, ebanghilista, may mga talent, mga leaders na binigay sa atin, nilagay sila ng Diyos dyan para ihanda tayo sa paglilingkod. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8, yan. Sa isa'y pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral sa Diyos at ang isa na may kakayahan makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritong ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malalaking pananalig sa Diyos at sa iba'y kapangyarihan na magpagaling sa mga may sakit. Verse 10, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, may pinagkalooban ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at may pinagkalooban din ng kakayahan makakilala kung alin kaloob mula sa Espiritu at alin ang galing sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahan magsalita ng iba't ibang wika. At sa iba na may magpaliwanag ng mga wikang iyon. Verse 12, ngunit iisa lamang ang Espiritu na gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Ayan. So, merong variety, no? May iba't ibang klaseng talento, may iba't ibang klaseng gift ng Spirit na nagmula sa Panginoon. Ayan. So, isang bagay ang commonality ng lahat. Yung ating mga tagapagturo, yung ating mga nabanggit sa yung mga nag-speaking in tongues, yung mga may malalaking pananampalataya sa Diyos, yung mga nakakagawa ng miracle, isang bagay na commonality nila ay lahat ng iyon ay nagmula sa banal na Espiritu. Ngayon, nagtuturo, may umaawit, may naglilingkod, may nagwawalis dito, may gumagawa ng kordon, may nagpa-practice. Lahat ng service na ginagawa natin sa churches, isang bagay ang commonality nila. Lahat yun ay ginagawa natin upang mapaglingkuran natin ang iisang Diyos. Now, what's another thing na commonality natin? Whenever we preach, andun ang pagkilos ng banal na Espiritu. Whenever na tayo nagpapatanggap, tayo ay nangangaral, tayo nag-i-invite,
Bakit yung may mga taong nababago ang buhay? Word, salita lang to. Pero bakit nababago ang buhay nila? Sapagkat nandun ang kapangyarihan ng paggabay ng banal na spirito. At yung mga yung sa bawat ministeryong ginagalawan natin, may iisang banal na spirito na kumikilos sa puso ng mga tao na nagbabago ng buhay ng tao. Kaya so iba't ibang kaloob pero iisa lamang ang nagkakaloob. Iba't iba ang ginagawa pero iisa lamang ang pinaglilingkuran. Iba't iba ang ginagawa natin pero iisang kapangyarihan ang dumadalo sa atin upang mas lalong patatag ang pananampalataya ng mga namiministerihan natin. Okay. No, kaya nga katulad ng body parts, no, tayo parang body parts, may puso, may lungs, may liver. No, hindi pwedeng sabihin ng puso sa liver na hindi kita kailangan, hindi pwedeng sabihin ng liver sa lungs na hindi kita kailangan. Hindi pwede natin mai-compare sa bawat isa kasi iba-iba ang function natin at lahat tayo ay kinakailangan, lahat tayo essential sa loob ng simbahan. Hindi porket mas marami siyang nagagawa hindi na importante yung bagay na ginagawa mo. Iba ang function niya, iba ang function mo. May ilang bagay tayong manonotice dito. Una, the giver of gifts in 1 Corinthians 12 verse 4, iba't ibang nagkaloob, ngunit iisa lamang espiritong nagkakaloob ng yon. So there's a giver. So merong nagkaloob, ang Panginoon nagkaloob sa atin ng iba't ibang klaseng talento. Yon. So may ang Diyos, ang Espiritu ang nagkaloob sa atin ng iba't ibang klaseng talento. Tinanggap natin ng Panginoon. Meron tayong talento, spiritual gifts na tinanggap sa Panginoon. Ayan. So, pangalawang makanonotice natin dito, the kinds of service. Sabihin ba natin, kinds. Ayan. So, sa verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Ayan, iba-iba. Tulad na banggit natin kanina, may isa nagtuturo, meron sa nag-help, meron sa mga nowadays nag-e-edit ng mga videos. Iba-iba ang tinatrabaho natin, ngunit iisa lamang ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Okay, ano pa yung manonotice natin dito? The kinds of works. Yan. Iba't iba ang gawain, verse 6. Ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa niyon. And then last, the purpose. The purpose of gifts. 1 Corinthians verse 7. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang espiritu para sa ikabubuti ng lahat. So, yung purpose ng gift na yon is para sa ikabubuti ng lahat. Balikan natin yung Ephesians 4 verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod. Ayan. So, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikakaunlad ng iglesia. At 1 Peter 4:10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Okay. So now, dadako na po tayo dito sa gifts of spirits. Ayan, ano po yung mga gifts na nabanggit sa Biblia? Yung gifts ng spirit are, ayan, una po dyan is the gift of wisdom. The gift of wisdom. Ito po yung wisdom na kaloob ng banal na spirito as inaalaw yung person na maunawaan niya the truth of God. Ano ang tama at ano ang hindi. Isang perfect example dyan na magandang story, nakakayak na story is yung story ni Solomon. So nung kabataan pa ni Solomon, siya ay batang-bata pa, inexperience, kumbaga. Siya ay hinakahalili ni David sa pamamahala po ng kingdom. Now, hiniling ni Solomon, no? Ang higtanging hiniling niya sa Diyos, in First Kings, sabi niya ganyan, bigyan niyo po ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala. Ang karunungan na kayang kumilala na mabuti at masama. O yan, ang pinaka-reason bakit hiniling niya yun ay para mag-govern niya, para magkaroon siya ng tamang basihan, paano niya pangangalagaan yung ipinagkaloob sa kanilang Panginoon. So, ito nga, sabi ng Diyos, dahil hindi ka humiling ng bagay na para sa sarili mo, imbis na singilin niya, sana yumaman na lang ako, sana humaba ang aking buhay, sana ganito, sana ganyan. Pero ang hiniling
ni King Solomon is yung bagay na hindi para sa kanyang pangsariling advantage. Ayun, so natuwa, nalugod ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos, ibibigay niya sa kanya ang hiniling ni Solomon at higit pa kahit yung mga bagay na hindi hiniling, kayamanan, karangalan, karunungan na walang makakapantay mula noon hanggang sa mga susunod pang hari. Ibinigay ng Diyos yun kay Solomon sapagkat napaka-novelty, napaka-selfless nung kanya pong hiniling sa Diyos. So, isang araw nga, merong babae na pumunta sa bahay, sa kaharian ni Solomon. Sabi niya, mahal na hari. So, itong babae na ito ay nabibenta ng aliw. That time, siya po ay buntis na nira sa isang bahay at meron ding isang babae doon. So, nung unang araw, siya po ay nagdadalang tao that time, nanganak siya. And then after 3 days, yung kasama niyang babae sa pinapanuluyan niya ay buntis din at nanganak. So, parehas silang may sanggol. Hanggang sa isang gabi, itong isang babae, nadaganan niya ang kanyang anak at namatay. Yung unang nagsumbong, habang natutulog ako, pinagpalit niya yung anak namin. Hanggang sa isang gabi, nagising ako, nung papasusuhin ko na sana yung anak ko, biglang patay na ito. At nung pinagmasdan ko, sabi nung unang nagsumbong, hindi ko po yung anak, kundi anak niya. Ngayon, nung binabawi niya yung anak niya, ito namang isang pangalawang nanganak. Sinasabi niya, hindi, ang anak mo ang patay. Tapos sinasabi nung hindi, ang anak mo ang patay, pinagpalit mo lang. Ang sabi ni Haring Solomon, sige, kunin yung tabak. Ngayon, paghatiin yan, hatiin yung bata, tig-isa na lang sila. So sabi nung unang nagsumbong, mahal na hari, mahabag po kayo, huwag niyo na pong patayin yung bata, huwag niyo na pong hatiin yung bata, ibigay niyo na lang po sa kanya. Sabi niya ganyan, kaya huwag niyo lamang pong patayin yung bata. Tapos sabi nung pangalawa, sabi niya ganyan, hindi, hatiin na natin ngayon para wala nang magwagi. Wala na, para pantay na lang tayo, para ano. So, nagkaroon ng desisyon ngayon si Solomon. Naging desisyon niya, ibigay ang bata doon sa naunang nagsumbong. Ang tunay na inanalaman niya dahil yung puso niya ay kahit wag nang mapunta sa kanya, basta maligtas lang yung bata. Kakayahan na humatol ni Solomon ay kumalat sa buong Israel at nagkaroon ng takot. No, yung wisdom niya, yung karunungan niya ng tamang paghatol ay kumalat sa buong Israel at nagkaroon ng takot sa kanya ang mga kalapit na bansa. Ayan, so yun yung isang example po ng the gift of wisdom. Second is the gift of knowledge. So the gift of knowledge, nalalaman niyo kung ano yung pangangailangan, ano yung dapat ituro sa simbahan. O yung may kaalaman sa salita ng Panginoon in according sa pangangailangan ng tao. Pangatlo, the gift of faith. Ito yung parang mga charismatic ng mga Christians. Yung kahit anong mangyari ng pananampalataya niya, nangako ang Diyos, hindi pa dumadating, walang makatibag-dibag ng pananampalataya niya. Lahat na nang pwedeng makapag-down sa kanya, dumating na. Pero siya, ang pananalig niya sa Diyos ay napakatibay. Sila yung kapag nagsishare sila sa loob ng simbahan, sila yung may gift of faith na kapag they are on fire whenever they share their faith. Sila ay on fire ng Panginoon, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, napakatapat. Ganun yung mga ways nila, karamihan ng mga taong pinagkalooban ng the gift of faith. Ayan. Next is the gift of healing. Sa pananalangin, in anointing of the oil, in their powers, just sinabi lang ng kanilang bibig, nagkakaroon ng healing. So yun yung mga may gift ng healing. Next is the gift of miracles. Miracles din, ito'y kaloob ng banal na spirito sa mga taong nakakagawa ng miraculous way, yung mga patay na bubuhay. Kumbaga sa lahat ng talento na kinaloob ng banal na spirito, parang ito yung pinaka-panghakot ng tao. Parang kapag sa isang simbahan, merong isang tao na nag-ooperate sa gift of healing, kung imagine no, pinagpapanalangin niya, nilay hands niya, yung naka-wheelchair, tapos biglang tumatalon-talon. Imagine no, yung mga matagal nang may sakit na wala ng cancer, stage 3 na dapat mamamatay na, pero nung ipinalangin niya, nagkaroon ng kagalingan. Could you imagine that? And still, sa panahon natin, meron pa rin pong mga ganyan. Once na-experience po namin, umalan kami sa isang mga
seminar or conference na merong mga Kristiyano na nag-ooperate sa ganung healing. So ako at saka kasama yung mga worship team, nandun kami sa labas, totoo ba talaga? Nandun kami sa pinakaharap, sinisilip namin. Di ba, gawain yan, makikita mo kami, nandun kami sa gilid, para kami umuwi-issue. So, totoo ba yun, kanina, naka-wheelchair, tapos ngayon tumatalon-talon? Busy! Nakita namin. We've seen yung mga ganong pangyayari. Naka-wheelchair siya, tapos nagtatalon-talon siya, nagpapalakpak-palakpak siya. Parang yung mga nakikita ko sa Biblia, nakita namin in person. So may mga taong gano'n na pinagkalooban ng gift of healing, gift of miracles. Ayan, no? At itong mga gift na to, ang pinaka-purpose niyan is to ignite yung pananampalataya ng mga tao. Mas i-restore yung mga taong nawala sa Diyos at palakasin pa yung pananampalataya ng mga believer na ang Panginoon ay tunay na kumikilos. Na ang Panginoon ay patuloy pa rin na gumagawa ng himala sa ating buhay. Amen. Okay. Number 6 is the gift of prophecy. The gift of prophecy, ito po yung mga nakikita ng mga tao na nag-ooperate sa gift of prophetic, is yung nakikita niyo yung mga bagay na kinaloob ng Diyos, nakikita niyo yung bagay na ipangako ng Diyos, nakikita niya ang warnings na nagmula sa Diyos, nakikita niya na ito pala ang plano ng Diyos para sa isang tao. So, kami po, nakaranas po kami ng ganyan, no? May mga tao na na-meet namin in person na nag-ooperate sa prophecy. So, nalalaman niya yung future. So, once ako, sinabi din sa akin na early January's, you're going out to go to US. So, sinabi niya yung 2015. At nangyari yon. Sabi niya, 7 to 8 years mangyayari. It happens, 2023. Naririto na nga ako at in US. And he said, you're going there not for pleasure, you're going there to work for your family. And it happens again. I come here to work for my family. Could you imagine, 7-8 years ago, nasabi na mangyayari yun. At nangyari nga. And then one thing, sabi niya ganyan, susunod sa'yo yung kapatid mo. And it happens again. After the year 2024, si Wendy, nandito na rin siya kasama ko. At marami pa siyang mga nakitang pangitain na nangyari sa ating pong simbahan. So may mga ganong tao, no, na nag-ooperate siya, nakikita niya kung ano yung mga pinaplano sa iyo ng Diyos. Years pa ang mga lilipas at saka mangyayari yung mga bagay na sinabi niya. So nakikita niya yung mga blueprints sa atin ng Panginoon, nakikita niya yung mga warning na nakaabang sa atin. So yun. Next is the gift of discerning spirit. The gift of discerning spirit, ito yung nalalaman niya kung ano yung motibo ng taong kausap niya kahit nakaharap siya, sinasabi ng tao na nagsasabi ako ng totoo, but the discerning spirit, sinasabi niya hindi nagsasabi ng totoo. Nalalaman niya kung ano yung pakay, yung motibo ng taong kaharap niya. So yun ay gift ng Holy Spirit sa atin para ma-discern natin ano ang galing sa Diyos at ano ang hindi galing sa Diyos. Next is the gift of tongues o yung heavenly dialect na sinasabi nila. The gift of tongues, ito yung kapag nag-worship tayo, nakakarinig kayo ng parang mga nagsasalita sa iba't ibang wika ng mga tao or parang nagmumurmur, no? Yan, in Acts chapter 2, so may parang mga dilang apoy na bumaba sa mga tao at sila nagsimulang magsalita ng iba't ibang klaseng wika at nangyayari yun kapag sila'y kinakausap nila ang Diyos and that person, na-edify siya, napapalakas siya sapagkat ang espiritu niya, espiritu ng Diyos ay nag-uusap. Interpretation of tongues, no? Merong mga nakakapag-interpret ng mga lengguwahe na sinasabi natin. Ayan, next gift is the gift of giving. Yung kahit hindi ka magsalita, nalalaman nila ang pangangailangan mo and they are happy to provide yung mga bagay na pangangailangan mo. Sila yung mga taong nakakuha sila ng kagalakan sa kanila ang makatulong sa kapwa kahit na hindi sila nag-aantay ng kapalit. Kumbaga, they are more blessed whenever they give. Kapag sila nagbibigay, lalo silang nabibless, lalo silang natutuwa. So, it is more than tithing kung ano yung meron sa kanila. Minsan kahit kulang na, pero katuwaan nila na makatulong pa sa kapwa. Okay. So, next is the gift of teaching. Ito na, meron namang iba pinagkalooban ng gift ng pagtuturo. Yung parang napakahirap
napakahirap turo, pero pag sila ang nagturo, napakaliwanag, napakadaling unawain ng mga sinasabi nila. Yun po ang talento at gift niya, no? Na, yung mahihirap na papadali niya at kaya niyang explain kahit sa mga yung mga nahihirap umunawa, pero napapaintindi niya gradually yung mga salita ng Panginoon. Next is the gift of exhortation, number 12. Ayan, gift of exhortation, ito naman yung katulad ng ginawa ni Pastor Buddy nung ating pong anniversary ni Pastor Buddy Aguinat. So, gift of exhortation, ito yung ini-encourage niya yung congregation to do such things. Ini-encourage niya strongly ang mga mananampalataya na talagang to go in a mission, to go an extra mile. Ito yung pagpapatutuon niya, no? Ini-exhort niya yung buhay na katulad ng ginawa ni Pastor Aguinat, no? Nung time down nila, di ba? Na kahit 60 years old na siya, he is still willing to learn. No? Parang ini-encourage niya tayo na wala sa edad yan, mag-aaral ka pa. Hindi lang ang paglilingkod, hindi lang laging pulpito, hindi lang puro mic ang hawak. Minsan lumalabas ka ng trabaho kasi to make sure na nakikip safe mo, hindi lang spiritual need ang pangangailangan ng tao, even the safetyness. Kaya nga po nag-aral siya about sa disaster po, no? So, ibig sabihin, ini-encourage niya na hindi lang tayo puro word of God, pero kundi nagtatrabaho din tayo sa atin pong ministeryo. So, yun po yung gift of exhortation na ini-encourage niya deeply na ikaw to go beyond. Ikaw ini-encourage niya na gawin mo to, gawin niya. So, yun po yung may gift of exhortation. Then, next is the gift of helping. Ito po, no, hindi po to minamaliit. Kasi wala pong matatagumpay na ministry, matatagumpay na pastor, leader, worship team kung hindi po, wala pong tumulong sa kanila. Wala pong mga tao behind their back. Sila yung mga taong minsan madalas pala wala sa pictures na mga ganap because they are in behind the curtains. Sila yung mga tumutulong, sila yung mga talagang nagtatrabaho. Bakit napakaganda ng ating pong ng tugtugan ng time po namin? Because merong tituri din, may mga tao naghihinang ng kordon, merong mga nag-aayos ng mic, may mga nagmi-mix sa likod. There are helpers, no? Bakit napakasarap ng mga hinahanda sa simbahan? Kasi may mga tao na pinagkalooban ng pagluluto, no? So yun, no, merong mga tao pinagkalooban ng gift of helping others. Next is the gift of governing. The gift of governing or leading na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ayan, so the Holy Spirit enables this person na mag-organize, mag-direct, mag-staff. Ayan, so merong governing or leading. Kumbaga sa atin, merong si pastor, no? Siya po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Paano niya i-manage ang simbahan? Paano dapat lalakad ang ministry? Ano ang uunahin? Paano niya i-organize? Sino ang dapat ilagay sa ministry na to? So si Dad, as our vision keeper, siya po ang nagsasabi sa atin, inililid niya tayo sa mga, kung ano yung vision na nakikita niya sa simbahan natin, kung anong sinasabi sa atin ng Panginoon, at siya ang naglilid sa atin. Gift of evangelist, ito yung mga tao that they are boldly, no? They are the people na walang hiya-hiya. They don't care kahit na anong pagsabihin mo. Ang laging nasa isip nila, ang laging nasa panalangin nila ay yung kaluluwa na maililigtas para sa Panginoon. Parang kauhawan nila na dapat makapag-invite sila ng kaluluwa para sa Panginoon. Ayan. Next is the gift of pastoring or the gift of shepherding. So, yun, our pastor, no? Meron po mga may gift na pastoring. Hindi lahat na nakakapagturo, ibig sabihin merong gift ng pastoring. So, ang una pong gift ng pastoring po is pinifeed niya yung kanyang mga flock. Inaalam niya yung condition ng mga miyembro. Pinapakain niya, mini-mentor niya. Tinetrain niya sa tamang pamumuhay, karakteristik. Minumold niya kung paano maging Kristiyano ang isang Kristiyano. So, our pastor is not just the minister. So, we are all minister. So, sabihin nga natin, we are all minister. So, minsan lang nakikita natin na yung pastor parang trabaho niya lahat.
Pero hindi po yun ang pinaka-function ng pastor. Ang function po ng pastor, pangalagaan yung mga bagong mananampalataya. I-nurture sila, i-mentor sila, and when they are full grown, i-deploy sila kung saan ministry sila dapat. Pero hindi talaga ang pastor ang tatao sa mga ministry. No, ang ano niya, mga laga ng flock. Kaya nga lang minsan kasi kinukulang yung mga tao na nagsiserve, kaya siya yung nagigitara, siya na rin yung sa ganito, siya na yung sa ganyan, siya pa rin nag-i-edit, siya pa rin sa PowerPoint. But dapat may mga ibang tao nang gumagawa nun. No? Ang pinaka-main na ginagawa niya dapat is to deploy yung mga tao na naging inahanda niya, katulad ng verse na nabasa natin kanina. Yung mga ginagawa niya, mga bagong mananampalataya, tinuturuan niya, tinitrain niya, minimentor niya. And then when they are full grown, dinedeploy niya. So kapag meron pong nasisira, nawawalang ministry, nanghihinang ministry, hindi yun kasalanan ng isang pastor lang. Kundi lahat po tayo ay accountable doon. Anong ginawa natin? Anong na-contribute natin para hindi mawala ang ministry na to? No, yung pastor po natin, hindi lang siya mag-isang nagmi-ministry. We are all minister. Lahat tayo pinagkatiwalaan, lahat tayo katiwala, at lahat tayo, we are chosen, we are the child of God. Tayo po yung nangangalaga po sa ating pong simbahan. Hindi lamang po yung pastor, but we are all minister. Lahat po tayo ay dapat may naging kontribusyon sa bagay na yun. Kaya kapag po dapat merong kachismis-chismis sa church natin, merong kakritik-kritik sa simbahan natin, hindi po tayo dapat yung sa isang nagtuturo-turo, ito malito, buti pa sa ibang church, ganito. Hindi po yun ang ating function. Ano po ang dapat po natin ginagawa? Dapat po, inaayos po natin, nag-iisip tayo ng paraan, paano natin mapapaayos yun? Sapagkat hindi tayo taga-turo, hindi tayo taga-sita. Ang function po natin, paano natin mapapaayos? Kapag may nakita kang mali, sa loob na simbahan, may nakikita kang parang may mas maganda pang dapat gawin, may i-improve pa yung ministry na yun, pwede po tayong magsabi, no? Pwede po tayong mag-volunteer na ayusin yung bagay na yun. Sapagkat tayong lahat ay accountable, lahat tayo dapat nagbabantay, hindi tayo tagapuna ng pagkakamali ng iba. Ngayon kung nakikita mo yung kapwa mo na may maling ginagawa, paalalahan mo siya, bakit tayo ay accountable din sa kanya, na hindi siya mawala ng landas at hindi siya mapariwara. Amen. Amen. So, maaaring napapansin mo, parang wala naman ako dun sa mga nabanggit. Parang wala akong mga gifts dun sa mga nabanggit. Hindi naman lahat naroroon sa mga nabanggit ko. Marami pa rin pong talento na nagmula sa Diyos na pwede po natin magamit upang mapaglingkuran ang Panginoon. So, we can ask si pastor, we can ask yung ating pong mga leaders, na nalaman mo na ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos at dapat pala ang bawat isa ay kumikilos. Dapat iniisip mo, para saan kaya ako pwedeng tumulong? Saan kaya ako pwedeng maglingkod? Paanong paraan ko kaya mapaglilingkuran ang Panginoon? Ngayon, kung hindi mo pa rin alam, manalangin ka, hindi mo pa rin alam, humingi po tayo ng tulong kala pastor. Gusto kong maglingkod pero hindi ko alam sa paanong paraan. And our pastor will surely help us sa ating pong willingness na mapaglingkuran ang Panginoon. So, balikan po natin ang text natin. 1 Peter 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo ang paglilingkod. Ang lakas ng kaloob na sa iyo ng Diyos upang papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So, lahat po tayo nakatanggap ng spiritual gifts. Now, it's our responsibility hanapin, alamin, mag-explore. Kami naman, hindi ako agad nagturo agad eh. Ano po ang ginawa ko? Nag-gitara po ako, nag-drums po ako, naghugas po ako ng pinggan, kung ano yung basta meron kang willingness. Nagturo ako ng mga kids, naghatid sundo ako ng mga bata. Nag-drawing ako kahit napakapangit ng drawing ko. Sumayaw ako kahit ang pangit ng galaw ko. Kumanta ako kahit na yung boses ko nakaka-stress. Diba? Pero ibig sabihin, nag-explore ako hanggang sa abot parang sa pagtuturo medyo kaya-kaya ko. So, hindi ako magaling, pero ito yung medyo kaya-kaya ko. So, itong bagay na to,
ay nagpapagamit ako para mapaglingkuran kayo ng mga nakikinig. At yung mga tao na hindi alam yung bagay na to, natututo dahil may nagpapagamit na katulad ko. So lahat tayo, no, nag-explore ka, umikot ka, alamin mo kung ano yung bagay na kinaloob sa'yo ng Panginoon. It's your responsibility to know kung ano yung bagay na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Ipanalangin mo sa Diyos, hingin mo sa Diyos, Lord, ano ba? Or hingin mo kung meron kang talentong gusto na ibigay sa'yo ng Panginoon. Katulad ni Haring Solomon, ang hiningi niya sa Panginoon ay gift ng wisdom para mapangalagaan yung ministry na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Pangalawa, spiritual gifts are intended to serve people, not for ourselves. Ang spiritual gifts are intended to serve people. So, ang ating pong talento, yung mga bagay na talent natin, hindi para sa ating sarili, kundi, o sa ating pang sariling interes, kundi ito ay para sa paglilingkod sa ibang tao. Pangatlo, we use our gifts as a steward. Pinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi tayo owners ng ating po, hindi natin inaari. Kapag nagagawa natin na mabuti ang isang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin inaari ang kapurihan, kundi pinapasalamatan natin ng Diyos. Kasi, inallowed niya tayo na magawa ang those certain acts of service na ginawa natin. Pang-apat, God is the source and the sustainer of every gift. Ang Panginoon ang nagkaloob noon sa atin. At siya nagsusustain ng gift na yon para sa atin. Panglima, we are to employ our gifts as though we are serving the Lord. So ginagawa natin ang pag-awit, pagkanta, na para tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Ginagawa natin, pinapaganda natin itong bagay na to bilang meaning ng ating pagpupuri sa bagay. Nililinis natin ang simbahan, ang labas ng simbahan bilang pag-serve natin sa Panginoon. Pang-anim is to glorify God. Alam niyo po, sa simpleng inayos mo yung banner sa labas, maraming simbahan na may mga banner sa labas na sira-sira na yung hindi na maayos, yung lambitin na, pero inayos mo yung banner. No, may mga taong once na araw-araw niya nadadaanan yun, pero once tumigil siya, napastop siya dun sa banner na yun. Nung inayos mo yun, pinakuan mo lang yun, pero nakita niya may church service pala sa Villa de la Paz, may ganito pala yung oras ng service nila. Once nagkaroon siya ng problema at gusto niyang manumbalik sa Diyos, hinahanap niya ang Diyos, pero dahil doon, nangusap sa kanya ang Panginoon. So, ang part lang natin ay gawin natin ng gawin. Magsilbi tayo na magsilbi. Ang Panginoon ang bahala sa mga resulta ng ating mga ginagawa. Okay. To conclude everything, ayan, meron po 3 points dito. Disappointments and resulting when we fail, kapag hindi po natin ginagamit po ang ating pong gift, when we don't use it properly. Una, we are disobedient. Ngayon, alam na po natin na lahat po tayo ay merong kakayahan at alam mo kung ano yung kakayahan mo, talentong kinaloob sa iyo ng Diyos at hindi mo pa rin ginagamit dahil kinakabahan ka, tatamad-tamad ka, regardless of your reasons ng hindi paggamit ng talento, we are disobedient to God pag hindi po tayo nagpagamit kung saan niya tayo tinawag or kung anong talento ang pinagkaloob niya sa atin. Pangalawa, na dinagdag ko dito is fail to be a good steward. Kapag po hindi natin nagagamit na maayos yung ating pong gifts, we fail as a steward, hindi tayo mabuting katiwala ng Diyos. Meron pinagkalooban ka ng talento pero hindi mo ginagamit sa tama. Tayo po ay hindi mabuting katiwala ng Panginoon. Puro ka dahilan sa mga bagay-bagay at hanggang sa hindi ka na nakapaglingkod, you are failed, nag-fail ka to be a good katiwala ng Panginoon. Pangatlo, the body of Christ suffers. No, when we don't serve, when we don't give our best, when we don't serve each other, no, ang body of Christ ay nagsasuffer. So, ito lang yung gagawin mo, pero dahil hindi ka nakapagturo, napipilayan yung isang ministry. Hindi ka nakakapagpakanta, napipilayan yung isang ministry. So, nagsasuffer yung body of Christ. Hindi na tayo nagiging fruitful. Kasi minsan, yung trabaho ng pang-apat na ibibigay sa isang tao. Yung trabaho ng pang-anim, nasa pastor. Yung trabaho pang-tatlo, nasa iisang Peter. So, paano tayo maging fruitful? Tulungan po natin na makibahagi po tayo sa mga trabaho
po, no, sa loob po ng ating simbahan. At hindi naman po mawawalan ng kabuluhan ang bawat ginagawa natin para sa Panginoon. Pang-apat, God is not glorified kapag hindi po natin, nami-misuse po natin yung ating po mga talento. Ayan, so paano natin gagamitin ang kaloob ng Diyos sa atin? Una, gamitin natin ang kaloob ng Diyos para sa atin o para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikabubuti ng lahat. Pangalawa, para sa ikauunlad ng iglesia. At pangatlo ay para sa kapakinabangan ng lahat. So, gamitin ang kaloob sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ng iglesia. Kapakinabangan ng lahat. Ayan. So, last, ito po, gusto ko po mag-end dito in Colossians chapter 3, verse 22. Mga alipin, sa halip sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo talagang tapat na may takot sa Panginoon. Verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ano man ang inyong gawin, ano man pagsisilbi ang ating gawin natin yun ng buong puso na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao.